Itsura pa lang, alam na. Bilog-bilog, nakabalot sa kulay kahel na harina, at ipiniprito sa kumukulong mantika. Pero kung iniisip niyong kwek-kwek ito, magkakamali kayo. Sige na nga, pa-taste test na nga. Ako pang seafood. Kaya matamis sa loob ah. Malapit siya. Parang malapit sa loob. Okay sa loob. Malapit siya. Masarap din siya. Parang siyang narasahan ko yung alam yung kamote. Yung labas niya, mayroon siyang parang nilagay siya ng parang crispy siya. Sirit na kung ano? Ang bilog-bilog na kulay kahel na ito, hindi kwek-kwek. Ang tawag dito ng mga Batanggenyo, buchi-buchi. O diba, gulong-gulo na rin kayo? Dahil hindi tulad ng nakasanayan nating buchi na manilaw-nilaw, gawa sa malagkit, may palaman na matamis na munggo, at binudbura ng sesame seeds, sa Lipa, Batangas, ang tinatawag nilang buchi-buchi, gawa sa kamoteng kahoy. Dito sa Candido Lopez Memorial Public Market, hindi nangangamote ang pinipilahang buchi-buching gawa ni Nanay Melinda. Ang 8 pirasong buchi, mabibili lang sa halagang 25 pesos. Habang ang 16 na piraso naman, 50 pesos lang. Alas 3 ng hapon, sinisimulan na ni Nanay Melinda ang paggawa ng buchi-buchi. Dahil na rin sa edad ni Nanay Melinda, ang madalas na nakatoka sa paghahanda ng mga kamote ang panganay niyang anak na si Louie. Matagal lang, yung bata pa ako, alam ko na rin. 18 ako, nag-umpisa na rin. Nawala ang tatay, 18 eh. Binalatan at nilinis muna ang biniling kamoteng kahoy. Saka ito pinakuluan ng 20 minuto. Kapag malamig na, pinipi ang kamoteng kahoy. Hanggang sa maging dough ito. Inirolyo ito ng pahaba, saka hiniwa ng maliliit. Ang bunsong anak naman na si Norman ang nakatutok sa pagmamasa ng harina at pagbabalot ng buchi-buchi. Alas 3 ng madaling araw, si Nanay Melinda pumupunta na sa pwesto niya sa palengke. Kapag mainit na ang mantika sa kawali, ipiniprito na ang mga buchi-buchi at makalipas ng ilang minuto, hinango na niya ito at inilagay sa malaking bilao. Kumikita sila ng 3 hanggang 5,000 piso kada araw. At dahil sa buchi-buchi, sina Nanay Melinda nakapagpatayo na ng sariling bahay. Importante sa buhay namin dahil nakakatulong sa pagkain, pambayad sa tubig, pambayad sa mga bayarin. Mahigit 5 dekada nang gumagawa at nagtitinda ng buchi-buchi si Nanay Melinda. Sadyang ngayon ang kulay niya, talagang orange. Ibang lugar mayroong violet, parteng Batangas City, sa Taal. Nag-aaral pa lamang sa kolehiyo si Nanay Melinda nang mamasukan siya bilang tindera ng buchi-buchi. Pero ang di niya inaasahan, na love at first buchi raw siya sa anak ng amo niya, na kinalaunan niyang napangasawa. Tendera ako ng kanyang ina. Ako ay work student sa LCC. Yun, doon ko siya nakilala, dito rin sa palengke. Nang mamatay ang binan, sila na ng kanyang mister ang nagtaguyod ng kanilang buchi-buchi business. Ay di, katulog din sa paggagawa, kasama ko pa rito, katulog ko sa pagluluto nung siya'y nabubuhay pa. Pero nang pumanaw ang asawa taong 2000 dahil sa sakit, ang mga anak na ni Nanay Melinda ang katuwang niya sa paggawa ng buchi-buchi. Ay, hindi ako masyado nahihirapan sa amin. Tindala ako talaga. Hanggat kaya, hindi raw titigil si Nanay Melinda sa pagtitinda ng buchi-buchi. Lalo na't siya na lang ang natitirang nagtitinda nito sa kanilang lugar. Kaya tanging hiling niya, ipagpatuloy ng mga anak ang kanyang negosyo. Oo naman, pag hindi na kaya, kahit kanino, pwede. Kasi na may gusto. Sa ilalim ng kahel na langit, ang sipag ay nagiging biyaya.